Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon, ay nagniningning pala ang kaniyang muka. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kaniyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kaniyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon at makikita na naman nila na nagniningning ang kaniyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bumaba si Moises sa bundok na dala-dala ang 2 tapyas na bato kung saan nakasulat ang 10 utos ng Diyos. Naalaala natin na binasag ni Moises sa kanyang galit ang unang tapyas na bato na may utos ng Diyos. Sa kanyang pakikipag-usap muli, kumuha uli siya ng 1 tapyas na bato at dito sinulat din uli ng Diyos ang kanyang mga batas. Ito'y tanda na nakuha na niya ang pagpapatawad ng Diyos. Napaka-intense ng kanyang experience sa Diyos na nagningning ang kanyang mukha. Kaya natakot si Aaron at ang mga leaders ng Israel na lumapit sa kanya. Pinalapit sila ni Moises sa kanya at pinaliwanag sa kanila ang mga utos at ang mga pinasabi ng Diyos. Pagkatapos nito, tinakpan ni Moises ang kanyang mukha ng talukbong upang hindi makatawag ng pansin sa mga tao. Tuwing pumapasok si Moises sa tolda ng tipanan, tinatanggal niya ang talukbong upang makipag-usap sa Diyos ng harapan. Pero sinusuot uli niya ito paglabas niya dahil sa pagniningning ng kanyang mukha. Nagkakaroon din ng physical effect ang ating relasyon sa Diyos. Nababalitaan natin ito sa mga santo. May mga nagkakaroon ng ecstasy sa kanilang pagdarasal. Nang ibig sabihin, nawawala sila sa sarili nila. Parang nawawala na ang malay nila sa pangyayaring ito, sa paligid nila, dahil sa kausap nila ang Diyos. May nagkakaroon ng levitation, tumataas sila sa lupa. May gumagaling dahil sa kanilang pagdarasal. Marami ay nakakaramdam ng kapayapaan sa kanilang isip at puso. Talagang magkaugnay ang ating katawan at kaluluwa. Kaya ang paglapit sa Diyos ay nakakaroon ng effect sa ating katawan at damdamin, sa ating buong pagkatao. Ito'y nararanasan ng marami kasi sila'y gumagawa ng kahit na mga mahihirap na bagay
tulad ng paglalakad sa mga shrines, pagdarasal, kahit na ng mahaba, pag-aayuno, pagbabayanihan sa simbahan, kahit na mahirap, kasi nararamdaman nila na gumagaan ang kanilang loob at mas lumalakas sila. Seryosohin lang natin ang ating paglapit sa Diyos. Talagang pinapanibago niya ang ating buong pagkatao. Hindi naman ako lumalapit sa iyo, O Diyos, upang makuha lang ang material benefits. Lumalapit ako sa iyo, O Panginoon, kasi nandyan ka at mahal mo ako. Gawin mo sa akin anuman ang ibigin mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.